Ewan ko kung nababaliw na ako. Iniisip kung paano nga ba mag-ipon. Kung iniisip nyo ay pera iyon, nagkakamali kayo roon. Relo, damit, iPhone. Sa mga bagay na iyan ay lagi lang nakatuon at wala akong pakialam sa sasabihin ng iba kung saan ako masaya at di ligaya. Ay di ko na iniisip pa kung marami na ba ang gasta. Ano man ang gusto ko ay lagi kong nakukuha. Hindi ko kayang hindi maglabas ng pera dahil alam kong dito lang ako masaya. Pansagan mang papansin, ay di na lang pinapansin. Titiisin kung ano man ang inyong iisipin. Basta't aking kagustuhan ay aking diringgin. Sabi nga ng iba, ay nasa huli ang pagsisisi. Imbes na ako'y umangat papuntang karangyaan, ay pabagsak lang pala sa kangkungan. Biglang natulala na lamang sa wala. Ang makitang ang pitakay 20 na lang pala ang karga. At akin ding napagtanto na sobra-sobra na pala to. Na sa sarili kailangan ng magbago, na maging wais at huwag gagastos ng todo, na ang pagtitipid sa pera ay aking dapat ibalandra. Isang tabi muna kung ano ang hindi dapat nararapat at tantyahin kung ano nga lang ang sapat. Ako'y biglang nagising na kailangan munang kumalma upang ang ating pitakay hindi na mawalan pa. Madalas bansagan na ako'y isang pambihirang estudyanteng laging nasa unahan dahil sa angking katalinuhan. Makakapal at mabibigat na libro ang bitbit ng kamay na parang pasan ko ang bigat ng mundo. Kapag masipag kang mag-aral, lahat sa iyo hanga. Kapag matalino ka ay wala ka ng problema. Iyon na nga yata ang bumubuo sa buong buhay ko. Sa araw-araw na pagpasok sa eskwela, pinipilit na maintindihan ang itinuturo ng gurong kanina pa naglalaro sa aking isipan. Kasabay ng pagbigkas ng pangalan ko ay mabilis na pagtibok ng puso. Ang pag-alpas at pagtaas ng dugo dahil ako na naman ang napiling mamuno sa isang grupo. Gusto ko na lang maging katulad ng iba. Katulad nitong isa na kanina pa tulala at tila hiwalay ang mundo niya. Gawain doon, gawain dito. Hindi matapos-tapos na siklo. Para saan ba't nag-aaral ako? Anong silbi ng matataas na markang ito? Para sa pangarap na hindi naman ako sigurado. Sa isang pangarap na naliligaw at walang landas. Pagod na ako. Ayoko na. Hindi ko na kaya, gusto ko nang sumuko. Mabuti na lamang at mayroong mga taong dumating sa buhay ko. Sa isang iglap, napalitan ang bawat yugto. Mga pahinang noon ay binalot ng kapaitan. Ngayon ay isang kabanatang puno ng kaligayahan. Para sa akin, mapa ko ang aking mga kaibigan. Tila ang nagbigay sa akin ng liwanag sa madilim na daan. At tahakin ang landas tungo sa magandang kinabukasan. Tahimik, tulala, mapag-isa. Mga bagay na naglalarawan sa kagaya kong parang walang pakialam sa mundo. Papasok at lalabas ng eskwelahang walang nangyari sa buong maghapon ko. At kinabukasan, mauulit na naman ang kalbaryong pilit kong itinatawid sa bawat umagang pagbangon. Sa isang sulok ng silid maririnig ang mga hiyawan, tawan at asaran ng mga taong nasa paligid ko habang ako'y nakikinig lamang, ramdam ang lungkot nagpag-iisa. Iniisip na ang hirap din pala pag wala kang kasama. Ayoko nang pilitin pa ang sarili na maging masaya kahit hindi naman talaga dahil sa totoo lang, ang hirap ng lagi na lang nag-iisa. Hindi ko na kaya pang pasanin ang bigat sa loob ko na sa tuwing nakikita kong lahat ng nasa paligid ko ay masaya at samantalang ako ay napag-iiwanan na ng mundo. Unti-unti kong binago ang aking sarili. Pinilit kong hanapin ang mga ngiting hindi ko na alam kung saan nga ba nagkukubli at sa wakas ay nahanap ko na. Nahanap ko na at nasa paligid ko lang pala. Ang mga taong nooy tinuturing kong kaaway sa isipan ko ay siya palang makapagpapabago sa sarili ko at bubuo ng malungkot at wasak na wasak kong mundo. Mula sa madilim at hindi matukoy na lugar na pinanggalingan ko ay natutunan ko ng tumawa, makipagkulitan, kwentuhan, at maramdaman na ang sayang hindi ko lubos maisip na sa wakas ay heto na. Heto na't masasabi ko na sa nawawala kong sariling, nahanap na kita.